Ang simula. Noong unang panahon, si Kurama at ang iba pang buntot na hayop ay unang lumitaw noong mga huling araw ni Hagoromo Otsutsuki, na gumamit ng kanyang technique creation of all things upang hatiin ang chakra ng Ten Tails sa siyam na katawan at bigyan ang bawat isa ng pangalan. Nang nilikha, ipinaliwanag ng sage sa mga batang tailed beasts na may kaugnayan sa kanilang pagkakahiwalay. Inihula rin niya ang isang araw na sila ay muling magkakasama, bagaman hindi na gaya ng dati, at sa panahong iyon ay may lalabas upang ipakita sa kanila kung ano ang tunay na kapangyarihan. Bago mamatay si Hagoromo, ipinadala niya si Kurama upang manirahan sa isang templo na itinayo para protektahan ito sa isang rehiyon ng gubat na may mga bundok na magiging bahagi ng lupain ng apoy. Sa paglipas ng panahon, naging kilala si Kurama bilang isang likas na sakuna na maaaring pumatay sa mga lugar kung saan nagtitipon at lumalaganap ang mga tao. Sa panahon ng pagtatatag ng mga shinobi villages, ang Gold at Silver Brothers ng Kumo Gakuri ay inatas ang hulihin si Kurama, ngunit pareho silang nilamon ng lubo. Gayunpaman, nakaligtas ang dalawang magkapatid, at sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng tiyan nito sa loob ng 2 linggo, nakakuha sila ng bahagi ng kapangyarihan, na pilit na nagpapahiwatig kay Kurama na iluwa sila. Matapos ang pagtataksil ni Madara Uchiha mula sa Konohagakure, natagpuan niya si Kurama at ginamit ang kanyang Sharingan upang kontrolin ito, pilit na pinatulong ang lubo sa kanya laban kay Hashirama Senjo, ang unang Hokage. Ang epikong labanan ay nag-iwan ng isang napakalaking galos sa lupa na tinawag na Valley of the End. Matapos ang tagumpay laban kay Madara, ikinulong ni Hashirama kay Mito Uzumaki ang lubo sa loob niya, na naging unang Jinchuriki nito. Sa panahon ng unang dalawang Shinobi World Wars, pinanatili ni Mito si Kurama sa laylayan, maliban na lamang kapag halos mabasag na ang selyo ng siya ay nanganganak. Sa huling taon ng kanyang buhay, ipinasa ni Mito ang status at responsibilidad sa ibang miyembro ng kanyang angkan, si Koshina Uzumaki, na naging asawa ni Minato Namikaze, ang ika-4 na Hokage. Bagaman natakot si Koshina sa responsibilidad ng pag-iingat kay Kurama, pinatibay ni Mito sa kanyang tagapagmana na walang kabuluhan ang puot ng lubo laban sa kanyang pagmamahal. Agad matapos ang pagtatapos ng ikatlong Shinobi World War, gumawa ng espesyal na mga plano ang ikatlong Hokage para kay Minato upang siguruhing mananatili ang lubo sa loob ni Koshina habang siya ay nanganganak kay Naruto sa gabi ng ika-10 ng Oktubre. Gayunpaman, kahit na inilihim ang panganganak, nasundan ng isang lalaking may maskarang si Tobi ang kanilang lokasyon, pinatay ang kanilang mga taga-bantay, at hinuli si Naruto. Pilit na pinilit si Minato na madali siyang iligtas at mailipat sa ligtas na lugar. Agad matapos hulihin si Koshina ni Tobi, inilabas at kinontrol niya si Kurama, at sinubukang patayin ng halimaw ang Jinchuriki nito. Ngunit nakarating si Minato sa oras upang iligtas siya. Agad pagkatapos, tinawag ng lalaking may maskara si Kurama sa Konoha at inutusan itong sirain ang bayan. Habang nagwawala si Kurama sa bayan, lumaban si Minato laban kay Tobi at agad na nagawa na ilagay ang isang selyo sa kanya, na nagpalaya sa lubo mula sa kanyang kontrol. Gayunpaman, nagtataglay pa rin ng puot si Kurama laban sa Konoha sa pagkakailag nito at patuloy na pagsira sa mga puwersang shinobi na sumusubok na itaboy ito. Habang naghahanda ng Tailed Beast Ball, tinawag ni Minato si Gamabunte sa ibabaw ng halimaw at agad itong pina-teleport sa lokasyon ni Koshina at Naruto, pinasabog ang Tailed Beast Ball malayo sa nayon. Sa pagkamalay na ni Koshina mula sa extraction, ginamit niya ang natitirang lakas para pigilan si Kurama, plano niyang isara muli ang lubo sa loob niya upang mamatay ito kasama niya. Gayunpaman, sa pag-alam na mabubuhay si Kurama ng walang host, at gaano kalaking panganib si Tobi, sa halip ay nagplano si Minato ng paraan upang bigyan ang kanyang anak ng kapangyarihan upang labanan ang nakamaskarang tao sa hinaharap. Dahil ang chakra ni Kurama ay labis na malaki upang isil sa isang sanggol, pinaghiwalay ni Minato at isinara ang yin half nito sa kanya at naghandang maglagay ng 8 trigram seal upang ipakulong ang yang half sa loob ni Naruto. Nang maunawaan ang kanilang plano, sinubukan ni Kurama na patayin si Naruto, ngunit ginamit ng magulang ang kanilang sarili bilang mga kalasag at nagtapos ang selyo. Nang magising sa loob ng subconscious ni Naruto at malaman ang dahilan sa intensyon ni Minato, siyang Kurama,
Bagaman bigo sa pagkakaselyo muli, nagdesisyon na maghintay hanggang dumating ang panahon na maaari nitong impluwensyahan si Naruto upang gamitin ang kapangyarihan para buksan ang selyo. Pinahina ni Kurama ang selyo sa pamamagitan ng mga butas sa pagbuo nito sa patuloy na paglik ng maliit na bahagi ng kanyang chakra, na may positibong epekto kay Naruto, tulad ng pagsigla ng kanyang likas na malaking chakra reserves at kakayahan sa paghilom, na kayang maghilom mula sa mga maliit na sugat sa loob ng ilang segundo hanggang sa mga malalang sugat sa loob ng isang araw. Lumitaw na iniwan ni Kurama ang malalaking halaga ng kanyang sariling chakra sa panahon ng pag-atake. Kinolekta at isinara ni Kazuma ang chakra sa kanyang sariling anak, si Sora, na umaasang magamit ang kapangyarihan para sa kanyang sariling layunin. Land of Waves. Sa laban ni Naruto kay Hako, unang ginamit ni Naruto ang Ninetales Chakra. Sa paniniwalang pinatay ni Hako si Sasuke, sumuko si Naruto sa galit at pumasok sa kanyang unang Jinchuriki form upang talunin si Hako. Lubos na natuwa ang Ninetales sa paggamit ni Naruto sa kanyang kapangyarihan. Chunin Exams. Sa ikalawang yugto ng Chunin Exams, lumitaw muli ang Ninetales Chakra habang lumalaban si Naruto sa isang nagpapanggap na Orochimaru sa Forest of Death. Bagaman nadagdagan ang lakas at kakayahan ni Naruto, kinilala ni Orochimaru ang kapangyarihan ng Ninetales, at kinontrahan ito ng Five Element Seal. Binara ng seal na ito ang access ni Naruto sa chakra ng lubo at ginawa siyang walang malay. Si Jiraiya, na agad nakilala ng Ninetales bilang guro ng ika-4 na Hokage, ay sumulpot at tinanggal ang seal ni Orochimaru. Ipinaliwanag ni Jiraiya kay Naruto na mayroon siyang dalawang uri ng chakra. Hindi napagtanto ni Naruto na ang Ninetales ang kanyang tinutukoy hanggang sa itinuro sa kanya na gamitin ito. Upang pilitin si Naruto na gumamit ng Ninetales Chakra, itinulak siya ni Jiraiya mula sa bangin. Sa isang desperado na pagkilos upang iligtas ang kanyang buhay, pumasok si Naruto sa kanyang subconscious at nagtagpo sa Ninetales sa unang pagkakataon. Bagaman sa simula ay nagtakot ang Ninetales sa kanyang Jinchuriki sa pamamagitan ng pagpapahayag ng matinding pagnanasa nito na patayin at kainin siya, nang ahas na hiningi ni Naruto sa lubo ang kanyang chakra bilang rente sa pagsasama nila sa kanyang katawan. Sa pag-unawa na ang kanyang kamatayan ay magreresulta sa kanyang sarili, sumunod ang Ninetales, binigyan si Naruto ng sapat na chakra upang tawagin si Gamabunta. Lubos na natuwa na si Naruto ay naging malay sa kanyang presensya, naging kumbinsido ang Ninetales na maaari nitong impluwensyahan si Naruto ng higit pa upang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tahimik na nanatili ang Ninetales, hanggang sa hinarap ni Naruto si Neji Hyuga sa unang laban ng mga huling yugto ng Chunin Exams. Matapos gamitin ni Neji ang kanyang 8 Trigram 64 Palms technique upang harangan ang mga chakra points ni Naruto, tumawag si Naruto sa Ninetales para sa tulong. Nang walang pag-aatubiling, ibinigay nito sa kanyang Jinchuriki ang sapat na chakra upang pilitin ang kanyang mga chakra points na magbukas at talunin si Neji. Konoha Crush. Sa sukdulan ng laban ni Naruto laban kay Gaara, ibinigay ng Ninetales ang ilang chakra kay Naruto, na nagdala sa kanya para talunin ang Jinchuriki ni Shukaku. Search for Tsunade. Habang naghahanap si Naruto kay Tsunade kasama si Jiraiya, hinarap siya ni Itachi Uchiha at Kisame Hoshigaki ng Akatsuki. Sinubukan ni Naruto na gamitin ang chakra ng Ninetales upang tulungan siyang labanan sila, ngunit agad na ginamit ni Kisame ang kanyang espada na Samihada upang mag-absorb at subukang putulin ang braso ni Naruto. Sa swerte, dumating si Jiraiya sa tamang oras upang harangan ang atake ni Kisame gamit ang kanyang Toad Summon at nagawa niyang pilitin ang parehong miyembro ng Akatsuki na umatras. Mamaya, bago pinabingi ni Naruto si Kabuto Yakushi gamit ang isang kompletong Rasengan, pinutol ni Kabuto ang mga puso ng kalamnan ni Naruto, at ang kanyang kalapit na chakra system, kung saan hindi nagawa ng Ninetales na pagalingin ang kanyang Jinchuriki. Habang despiradong sinubukan ni Tsunade na iligtas si Naruto, napansin ng Ninetales na unti-unting nawawala ang kanyang kapangyarihan habang dumidilim ang kanyang paligid. Katulad ni Naruto, mayroon din itong near-death experience, isang bagay na mabagal nitong natanto. Sa kabutihang palad, nakayang mabuhay sina Naruto at ang Ninetales sa tulong ni Tsunade gamit ang kanyang medical ninjutsu. Sasuke Recovery Mission. Sa unang yugto ng laban ni Naruto kay Sasuke sa Valley of the End, si Sasuke,
Sa kanyang unang antas ng Cursed Seal of Heaven, sumaksak ng mortal na sugat sa kanang balikat ni Naruto gamit ang kanyang Chidori. Sa swerte, agad na ibinigay ng Ninetales ang sapat na chakra kay Naruto upang pagalingin ang kanyang malaking sugat sa loob ng ilang segundo, at pumasok sa kanyang unang Jinchuriki form. Sa ganitong paraan, nakayang talunin ni Naruto si Sasuke sa kanyang napakabilis na takbo. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang laban, nakayang hulaan at talunin ni Sasuke ang atake ni Naruto gamit ang kanyang tumatandang Sharingan. Pinagsabihan ng Ninetales ang walang malay na si Naruto para sa pagiging mahina, at ibinigay sa kanya ang higit pang kanyang karaniwang chakra upang marating ang one-tailed form, isang bagay na ipinakita ng Lubo na dapat siyang magpasalamat. Interlude. Sa 3 taong pagsasanay ni Naruto sa ilalim ni Jiraiya, sinimulan ng Sannin na pagsanayin si Naruto upang magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa chakra ng Ninetales. Agad na tumulong kay Naruto na magtagumpay sa paggamit ng chakra cloak hanggang umabot sa 2 buntot. Sa pag-aakala na handa na siyang dalhin ito sa susunod na antas, pinabagay ni Jiraiya si Gerutora. Gayunpaman, ginamit ng Ninetales ito at nagsimulang mangutya kay Naruto sa kanyang pagkabigo na iligtas si Sasuke, na naging dahilan ng negatibong emosyon ni Naruto upang guluhin siya ng karagdagang chakra. Ito sa huli ay nagdulot sa paglipat ni Naruto sa isang four-tailed version 2, na nagbigay daan sa Ninetales na mag-rampage si Naruto. Nauubos ni Jiraiya ng bahagya na muling iselyo ang chakra ng Lubo, kung saan ang kanyang passive na mga paraan ng pagliligtas kay Naruto ay nagdulot sa malubhang pinsala kay Jiraiya. Kazekage Rescue Mission. Sa pagtatapos ng kanyang laban-laban sa miyembro ng Akatsuki na si Deidara, na lumabas na isang clay clone, pumasok si Naruto sa kanyang 2 buntot na anyo dahil sa galit sa pagkamatay ni Gaara. Agad na inilagay ni Kakashi ang espesyal na seal tag ni Jiraiya sa noo ni Naruto, na nagpapabalik sa kanya sa normal. Tenchi Bridge Reconnaissance Mission. Nang mapatunayan na hindi sapat ang kanyang 3 buntot na anyo laban kay Orochimaru, sumuko si Naruto sa Ninetales at pumasok sa kanyang 4 na buntot. Kinontrol ng Ninetales ang kanyang mga pandama at nagsimulang atakihin ang lahat ng nasa paligid niya, kabilang sina Orochimaru at Sakura Haruno. Matapos na mapigilan ang impluwensya nito ng Ninetales, sinabi ni Yamato kay Naruto na siya ang sanhi ng pinsala ni Sakura, na lubos na nagulat si Naruto, at nagpa siya na hindi na siya aasa sa kapangyarihan ng Ninetales. Nang magkasalubong muli si Naruto at si Sasuke matapos ang halos 3 taon, nagsimulang mag-alok ang 9 na buntot ng kanyang chakra kay Naruto, ngunit matatag na tinanggihan ni Naruto ang tulong nito. Nagiging may amot ang Lubo kay Naruto, inaapi siya at sinasabing kung hindi dahil sa kapangyarihan nito, wala siyang halaga. Tinukso nito si Naruto na buksan ang selyo para bigyan siya ng buong kapangyarihan, ngunit tinanggihan pa rin ni Naruto. Gayunpaman, bago lumalala pa ang kanilang alitan, biglang sumulpot si Sasuke na may Sharingan sa loob ng kamalayan ni Naruto, na ikinagulat nilang pareho ni Naruto at ng 9 na buntot. Natuwa ang 9 na buntot sa pag-unlad at kakayahan ni Sasuke, ngunit sinabi nito na ang chakra ni Sasuke ay katulad ng kay Madara Uchiha, kaya walang kahirap-hirap na pinigil ni Sasuke ang natitirang chakra ng Lubo gamit ang kanyang Sharingan. Bagaman galit at nagulat sa kapangyarihan nito, nagtapos ang 9 na buntot na maaaring ito na ang huling pagkikita nila ni Sasuke, kaya binalaan niya ito na huwag patayin si Naruto dahil siguradong pagsisisihan niya ito. Akatsuki Suppression Mission. Habang nagsasanay si Naruto sa pagbabago ng kanyang nature, lumilitaw ang chakra ng 9 na buntot dahil sa pagkainip na pagsamahin ang Rasengan sa kanyang elemento ng hangin. Sa kabutihang palad, nakayang pigilan ni Yamato ang chakra bago magdulot ng malubhang pinsala. Pain's Assault. Sa panahon ng pagsasanay ni Naruto sa bundok ng Miyubuko, pinigilan ng 9 na buntot si Fukusako na mag-ugnay kay Naruto, na nagiging imposible para sa kanya ang mag-mode ng Shinjutsu Chakra. Sa huli, sa laban ni Naruto kay Pain, sumabog si Naruto sa galit at ang 9 na buntot ay nagbago rin sa kanyang 6 na buntot pagkatapos ng halos mapatay ni Pain si Hinata Hyuga. Bagamat sinubukan ng kwintas na pigilan ito, agad na kinuha ng 9 na buntot ang kwintas at sinira.
Nang mabilis na maipit si Naruto sa Chibaku Tensei technique ni Pain, tinukso si Naruto ng siyam na buntot na ipagkatiwala ang kanyang puso dito upang mawasak ang lahat ng nagdudulot ng sakit kay Naruto, sa gayon ay nagdistorsi sa selyo hanggang sa lumabas ang 8 buntot na anyo. Bago nito mahikayat si Naruto na lubusang alisin ang selyo, lumitaw ang espiritu ni Minato sa kamalayan ni Naruto at pinigil siya. Sa galit, sinubukan ng siyam na buntot na hamonin si Minato na lumapit dito upang durugan siya, ngunit binaliwala lamang ito ni Minato at ibinalik ang selyo sa orihinal nitong lakas. Sa panahon ng pakikipag-usap ni Naruto kay Nagato, nagalit ang siyam na buntot sa mga salita ni Nagato at nagsimulang mag-escape ang kanyang chakra habang nasa Sage Mode si Naruto, na nagpapahintulot sa 2 buntot na anyo. 4th Shinobi World War Countdown. Nang ipatawag si Naruto sa bundok ng Miyubuko, ibinigay ng dakilang Toad Sage si Naruto kay Jirotora, kasama ang susi sa selyo. Mula rito, nasa misyon si Naruto na hanapin ang paraan upang kontrolin ang kapangyarihan ng siyam na buntot upang makipaglaban sa isang itinadhana na laban kay Sasuke. Sa huli, sa isang liblib na isla sa lupain ng kidlat, matapos ni Naruto ang unang hakbang sa Falls of Truth, pinakita ni Killer Bee si Naruto sa isang espesyal na silid sa likod ng talon para ihanda si Naruto sa pakikipaglaban sa siyam na buntot. Nang pumasok si Naruto sa kanyang kamalayan, ipinahayag ng siyam na buntot ang pagkagulat dahil hindi na nito maramdaman ang anumang galit sa kanya at tinanong si Naruto kung saan ang tunay na siya, sinagot ni Naruto na ang tunay na siya ay nasa harapan nito. Matapos gamitin ni Naruto ang susi upang buksan ang selyo, itinulak ng siyam na buntot ang mga pinto ng hawla at nagpaputok ng Tailed Beast Ball sa kanya, ngunit ginamit ni Killer Bee ang natitirang bahagi ng kapangyarihan ng 8 buntot upang pigilan ang atake. Habang nasa Sage Mode, nagawa ni Naruto na pahinain ang siyam na buntot gamit ang Wind Release Rasen Shuriken at nagsimulang maglabas ng chakra nito. Gayunpaman, itinanim ng siyam na buntot ang galit nito sa kanyang inilabas na chakra at biglang nagsimulang kainin si Naruto, pilit na pinalabas siya mula sa Sage Mode. Bago tuluyang mapasuko si Naruto, lumitaw ang chakra imprint ng kanyang ina na si Koshina Uzumaki. Itinigil ang kanyang pagbabago at ginamit ang kanyang adamantine silang chains upang pigilan ang siyam na buntot, na nagalit at nagulat nang makilala ang kanyang chakra. Matapos pag-aanan ni Koshina, nilinis ng mga positibong emosyon ni Naruto ang galit ng siyam na buntot sa kanyang inilabas na chakra. Habang pinipigilan ni Koshina ang siyam na buntot, mabilis na gumawa si Naruto ng maraming shadow clone, pumasok sa Sage Mode, at binumba ang siyam na buntot gamit ang kombinasyon ng Sage Art at Rasen Shuriken na lubusang naghiwalay sa lubo mula sa malaking bahagi ng chakra nito. Nang ang chakra nito ay sumama kay Naruto, ang payat na siyam na buntot ay nagalit na nagtangkang magpakawala ng mas malaking Tailed Beast Ball, ngunit ang pag-atake nito ay tuluyang nawala nang gumamit si Naruto ng isang bagong mas malakas na selyo upang muling ikulong ang lubo. Sa sandaling ito, ang siyam na buntot sa matinding pagkadismaya at kawalan ng paniniwala sa pagkatalo nito kay Naruto, ay nag-isip ng mabilis kung ano nga ba siya. 4th Shinobi World War Confrontation. Sa panahon ng pagsasanay ni Naruto upang makontrol ang chakra ng siyam na buntot, ang lubo ay nakakonsumo ng kaunting chakra ni Naruto habang ginagamit niya ang sarili nitong chakra na bumabawi mula sa payat na kalagayan nito. Nang maglaon, habang patuloy ang paglalakbay ni Naruto at Killer Bee patungo sa digmaan, hinayla ng siyam na buntot ang kanyang Jinchuriki papasok sa kanyang subconscious, sinisigawan siya dahil sa pag-aaksaya ng chakra nito at tinawag siyang walang muwang dahil sa pag-aakalang kaya niyang pigilan ang digmaan at akuin ang galit ng mag-isa. Bagamat nabigo ang siyam na buntot na muli na namang tuksohin si Naruto gamit ang kapangyarihan, sinabi nito na ang pagtatangka niyang wakasan ang galit ay walang saysay, gamit ang kanyang kasaysayan kay Sasuke bilang patunay. Bilang ganti, pinigilan ni Naruto ang lubo, sinasabi na ito ang nag-iilusyon. Habang may pagtitiwala na sinabi ni Naruto na makakahanap siya ng paraan para harapin si Sasuke at wakasan ang digmaan, ang siyam na buntot, na naaalala ang paglaki ng kanyang Jinchuriki, ay mayabang na pinuri siya sa wakas ay natutunan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bago mabalisa, nangako si Naruto na balang araw ay malulutas ang sariling puot ng lubo. 4th Shinobi World War Climax.
Nang maglaon, matapos makipaglaban ang muling nabuhay na si Madara Uchiha sa isa sa mga shadow clone ni Naruto at sa ika-4 na dibisyon, sinubukan niyang tawagin ang siyam na buntot. Kahit na nabigo ang pagtawag, galit na nakilala ng lubo ang chakra ni Madara na tumawag dito at nagpas siyang ipahiram kay Naruto ang chakra nito. Una ay inakala ni Naruto na susubukan nitong sakupin ang kanyang katawan tulad ng dati, ngunit ipinaliwanag ng Ninetales na mas gugustuhin nitong tulungan si Naruto kaysa manipulahin ulit ni Madara. Habang sina Killer Bee at ang tunay na si Naruto ay nakikipaglaban kay Toby, nagpanggap na natutulog ang Ninetales habang sinasadya nitong ihinto ang pagkonsumo ng chakra ni Naruto, nagpas siyang hayaang lumaban ang kanyang Jinchuriki ng mag-isa. Tumanggi ang Ninetales na makinig sa kahilingan ng 8 buntot para sa pakikipagtulungan nito, dahil naalala ng lubo ang sinabi noon ni Madara, Hashirama, Mito, at Kushina. Ang mga salita nila ay nagpabuo sa conclusion nito na kahit anuman ang sabihin ng mga tao, lagi itong babalik sa parehong bagay, maliban kay Naruto, isang pag-iisip na nagpatahimik dito. Tahimik na nanood ang Ninetales habang nakikipag-usap si Naruto kay Son Goku, nagpapahayag lamang ng pagkainis, nang may hayag ang pangalan nito sa kanya. Habang iniisip ang mga pangyayari sa buhay ni Naruto at pinapanood ang mga nangyayari, tahimik na napansin ni Kurama na si Naruto sa lahat ng tao ay dapat alam na kahit anuman ang sabihin niya sa mga may buntot na hayop, ang kanyang tunay na intensyon ay mararating lamang sa kanila sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kilos. Matapos matagumpay na maalis ni Naruto ang kontrol ni Toby kay Son Goku, tahimik na ipinagdiwang ni Kurama ang maliit na tagumpay at inalok na ipahiram sa kanya ang karagdagang chakra nito. Gayunpaman, bago tanggapin, nagpasalamat si Naruto kay Kurama sa tulong nito sa kanyang pakikipagtagpo kay Madara, na tinanggihan ng nag-aalangan na lubo bago inalok na pagsamahin ang kanilang chakra. Bumukas ang pintuan ng selyo, at kinilala ni Kurama ang kanyang bagong partner mula sa Konoha. Bilang resulta, pinagana ni Kurama si Naruto na pumasok sa isang bagong anyo, upang pigilan ang iba pang mga may buntot na hayop na papalapit kina Might Guy at Kakashi. Gayunpaman, dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na mag-transform sa mode na ito, binigyan ni Kurama ng babala si Naruto na mayroon lamang silang 5 minuto. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pagdakip kay Chome sa kalagitnaan ng paglipad upang ihampas ito kay Aisobo, ngunit gumolong ito upang gumanti pagkatapos mabilis na lunukan ni Saiken ang kamay ni Kurama bago sumali si Gyuki sa gulo. Nang subukang sumugod si matatabi kina Naruto at Kurama mula sa likuran, mabangis nilang inihampas si Saiken sa halimaw na pusa, itinapon ang dalawa sa malayo. Habang nagtitipon ang iba pang mga may buntot na hayop at gumagawa ng isang pinagsamang tailed beast ball, gumawa sina Naruto at Kurama ng sarili nila at kinansela ang pag-atake. Pagkatapos noon, pumasok si Naruto sa isang mas malalim na antas ng subconscious ni Kurama, kung saan nakilala niya ang iba pang 5 may buntot na hayop at ang kanilang mga kaukulang Jinchuriki, kung saan ipinaliwanag ni Kurama na ito ay isang lugar na hindi man lang kayang pasukan ni Toby. Habang naalala ang Sage of the Six Paths, tinanong ni Kurama ang kanyang mga kapatid kung naniniwala rin sila na si Naruto ang tinutukoy ng Sage noon pa man, kung saan sumang-ayon sila bago marisil sa Demonic statue ng Outer Path. Habang nakikipaglaban sila sa demonyong rebulto, tinawag ni Toby ang parehong Benehisago at ang Kohaku no Johei, na naglalaman ng muling nabuhay na Gold at Silver Brothers, na nagtataglay ng bahagi ng chakra ni Kurama. Pagkatapos lunukin ng higanteng rebulto ni Toby, si Kurama, na nakaramdam ng kanyang sariling chakra signature sa loob ng 2 item na iyon, ay humiling kay Naruto na makipagpalit dito upang maipaliwanag niya ang sitwasyon sa iba, pati na rin ang tungkol sa Ten Tails at kung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay nito. Inulit din ni Kurama ang mga salita ni Kakashi na may kailangang gawin bago makumplito ang muling pagkabuhay ng Ten Tails. Pagkatapos nito, sa kahilingan ni Naruto, nagpalit ulit pabalik sila. Nang maglaon, nakitang nakangiti si Kurama nang tutulan ni Naruto ang mga mithiin ni Toby at sabihin sa kanya na siya ang kanyang kinagisnan dahil may mga bayani siyang hinahangaan at nagpakita sa kanya ng daan.
Pagkatapos ng isang maikling labanan, sinubukan ni Toby na magtanim ng pag-aalinlangan kay Naruto sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung ano ang sasabihin ni Jiraiya at Minato kung hahayaan niyang mapabayaan ang pamana na iniwan nila sa kanya. Si Kurama, na inaalala ang sinabi ni Minato kay Naruto noong labanan niya si Nagato, ay humiling kay Naruto na magpalit muli at sinabi ng direkta kay Toby na hindi kailanman susundin ni Naruto ang kanyang mga mithiin, at ang dahilan na isil si Kurama sa loob ni Naruto ay upang matalo niya si Toby. Matapos pagsamahin muli ang kanilang chakra, pumasok si Naruto sa kanyang Tailed Beast mode at sinimulan ni Naruto ang kanyang pag-atake kay Toby, matapos matiyak ni Kurama na hindi siya mabibigo. Habang nag-aalboroto ang labanan, biglang sumali si Madara sa gulo at ang muling nabuhay na si Uchiha ay nagpatawag ng higanteng kahoy na dragon ni Hashirama upang pigilan si Naruto. Habang agad na ipinakita ni Naruto ang katawan ni Kurama upang labanan ito, ang kahoy na dragon ay kalaunan ay nagtagumpay na itali si Naruto at sinimulang maubos ang chakra ni Kurama na pinipilit ang kanyang tailed beast form na mapahina. Gayunpaman, si Naruto ay mabilis na nakawala mula sa mga liko nito bago pa nito masipsip ang karagdagang chakra ni Kurama at lumikha ng Shadow Clone upang protektahan si Kakashi mula kay Obito. Nang mapansin ni Kurama na mahina na ang chakra ni Kakashi, sinabi nito kay Naruto na magpalit ng pwesto at nagawa ni Kurama na itapon si Kakashi kay Obito, na gumamit ng Kamui upang sipsipin siya sa ibang dimensyon. Sa kabila ng paninisi ni Naruto sa una para sa ginawa nito, tiniyak sa kanya ni Kurama na maaari na siyang lumaban ng walang pag-aalala. Inatake ulit ni Naruto si Obito at dumaan sa kanya, ngunit nakakagulat na umubo ng dugo si Obito. Ibinalita ni Kurama na inilipat nito ang ilan sa kanyang chakra kay Kakashi, na nagpapahintulot sa kanya na atakihin si Obito sa kabilang dimensyon at bumalik sa totoong mundo gamit ang Kamui. Samantala, ang orihinal na Naruto ay pumasok sa full-tailed beast mode upang lumikha ng isang higanteng tailed beast ball na magagamit upang atakihin ang demonyong rebulto. Gayunpaman, lahat ng ito ay walang saysay, dahil pagkatapos ng nagresultang pagsabog, ang Ten Tails ay muling nabuhay. Sina Naruto at ang iba pa ay mabilis na nagtipon habang ini-restore ni Kurama ang kani-kanilang chakra ni Kakashi at ngunit ang Ten Tails, sa ilalim ng kontrol ni Obito at Madara, ay mabilis na naghari sa kanila bago pa nila matapos na bumuo ng isang estratehiya. Sina Kurama at Gyuki ay nagpaputok ng isang barrage ng Tailed Beast Balls sa Ten Tails, na madaling iniwasan ang mga ito gamit ang isang pagsabog ng sarili nito. Sina Kurama at Naruto ay nakayanan ang pag-atake na nawalan ng 6 sa mga buntot nito kapalit, at itinapon sina Kakashi at ang Sage Mode Shadow Clone ni Naruto sa itaas ng Ten Tails kung saan inilipat ni Kakashi si Gyuki, na naghanda na maglunsad ng Tailed Beast Ball sa bulag na lugar ng halimaw. Gayunpaman, basta na lang ibinalik ng Ten Tails ang pag-atake kay Gyuki, na iniwan ang Shadow Clone ni Naruto at si Kakashi na bukas para sa isang pag-atake. Sina Kurama at Naruto ay nagawang iligtas sina Kakashi, Gyuki, at bago ma-deactivate ang Tailed Beast mode kung saan nabanggit ni Kurama kay Naruto na kailangan nito ng oras upang makabuo ng higit pang chakra. Nang maglaon, naginagaya ang mga damdamin ni Hinata na ang buhay ni Naruto ay hindi kanya, sinabi nito sa kanya na dito rin namatay ang kanyang mga magulang sa katulad na paraan upang protektahan siya. Matapos sa wakas ay makarating ang mga salita sa batang shinobi, si Naruto ay muling pumasok sa Tailed Beast mode. Sa tagubilin ni Kurama, lumikha ng mga Shadow Clone upang ipamahagi ang chakra sa mga natitirang shinobi upang makatulong na palakasin ang kanilang mga kakayahan. Tahimik na pinuri ni Kurama ang kakayahan ni Naruto na ipamahagi ang kanyang chakra sa iba kahit gaano pa sila kaiba. Nabanggit ng lubo na nalampasan na ni Naruto ang kanyang ama at ina. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-atake sa Ten Tails, binabalaan ni Kurama si Naruto na ang Ten Tails ay patuloy na nagiging matanda at maging mas maingat sa pag-micromanage ng lahat ng chakra na ibinigay niya sa kanyang mga kaalyado, dahil nakakapagod ito sa kanya. Binabalaan din ni Kurama si Naruto na ang Ten Tails ay naghahanda para sa mapaminsalang pag-atake nito, ang Tenpenshi. Matapos masaktan ng pag-atake si Naruto at maubos ang lahat ng chakra ni Kurama, nagpatuloy ang Fox sa pagtitipon ng higit pang chakra upang maghanda para sa isa pang pag-atake.
Matapos ang pagdating ng muling nabuhay na Hokage, si Kurama ay biglang nagulat sa paggamit ni Minato ng kanyang chakra. Ipinagmalaki ni Naruto ang kakayahan ni Minato gamit ang chakra ng lubo, para lamang ituro ni Kurama na alam na nito iyon dahil siya ang gumamit ng isang komplikadong teknik upang isil siya kay Naruto. Nang maglaon, nang mawala ang balabal ni Naruto at hiniling ng batang shinobi sa lubo na bigyan siya ng higit pang chakra, pinayuhan siya ni Kurama na manatili sa kanyang normal na anyo ng kaunti pa, kung gusto niyang pumasok sa Tailed Beast mode. Birth of the Ten Tails Jinchuriki. Habang ang kanilang estratehiya sa pakikipaglaban ay nagaganap, napansin ni Yin Kurama sa loob ni Minato na ang mga kilos at pananalita ni Naruto tungkol sa kanyang ama ay sapat na nakakaantig upang maantig ang kalahati nito. Sinabi rin ni Yin Kurama kay Minato na huwag pansinin ang mga salita ni Obito dahil hindi siya ang responsable sa alinman sa mga trahedyang iyon, at sa halip na iwanan ang kanyang anak upang gawin ito, dapat din siyang kumilos. Nang maglaon, nang mag-bump fist sina Naruto at Minato, nagtagpo ang Yin at Yang Kurama, at ang Yang Kurama ay binati ang isa pang kalahati nito nang walang pakialam at hiniling na ibahagi ang chakra nito, na humantong kay Yin Kurama na mapansin na ang paghingi ng chakra sa sarili ay isang kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, nang maghanda ang mag-ama na harapin si Obito, nag-bump fists din ang dalawang Kurama habang naghahanda silang simulan ang kanilang estratehiya. Habang nagsisimulang maghalo ang kanilang chakra, nag-usap ang dalawang lubo tungkol kina Minato at Naruto, na humantong kay Yin Kurama na magkomento na si Naruto ay dapat na may ilang pagpapalaki upang ituring ang isang Tailed Beast bilang isang kasama. Habang sinusuot ni Naruto ang Tailed Beast Shroud at naghahanda na atakihin si Obito, para lamang mapaalalahanan na ang mga pag-atake ay sa Shinjutsu lamang gumagana. Ipinaalala ni Yang Kurama kay Naruto ang panahon ng pagsalakay ni Pain na ang dalawang mode ay pinagsama, at nabanggit na habang kinamumuhian niya ang paggamit ni Naruto ng ibang kapangyarihan sa halip na sarili nito, papayagan siya nitong gamitin ang Sage mode habang ginagamit din ang sarili niyang kapangyarihan. Pinayuhan ni Yin Kurama si Minato na sundan ito upang maibigay niya ang malakas na suporta para sa kanyang anak. Ang dalawang shinobi, na nababalot sa anyo ni Kurama, ay lumikha ng isang higanteng Shinjutsu Enhanced Rasengan, at dinala nito birama sa lokasyon ni Obito. Gayunpaman, inaasahan ni Uchiha ang pag-atake at nagawang i-deflect ito. Muling tinasa ang kanilang estratehiya upang sirain ang mahiwagang itim na sangkap. Sina Naruto at Minato ay bumuo ng isang Shinjutsu Enhanced Tailed Beast Ball, ngunit mabilis na lumikha si Obito ng isang kompletong replika ng Ten Tails Tree Form, at ang mga ugat nito ay nagsimulang habulin at sumipsip ng chakra mula sa sinumang nasa landas nito. Habang ang mga allied shinobi forces ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, si Naruto, sa pamamagitan ng telepathy ni Ino Yamanaka, ay naghatid ng kanyang mga alaala at damdamin sa kanila, na ibinalik ang kanilang determinasyon na lumaban. Matapos ilipat ni Yin Kurama ang karamihan sa kanyang chakra sa kalahating yang nito, sumali si Naruto kay Sasuke sa kanilang team assault laban kay Obito. Gamit ang isang Senjutsu Enhanced Tailed Beast Ball, pati na rin ang pagpapaputok ni Sasuke ng isang Senjutsu Enhanced Arrow gamit ang kanyang Susanoo Bow, sinira nila ang sphere na ibinalot ni Obito sa kanyang sarili habang sumusulong siya. Nagpatuloy ang labanan, na nagresulta sa pagkasira ng Susanoo ni Sasuke at Tailed Beast Mode ni Naruto. Gayunpaman, tumayo ulit sina Sasuke at Naruto. Ang kanilang mga determinasyon ay hindi nasaktan, at pagkatapos ay ipinakita ni Sasuke ang kanyang huling Susanoo upang balutin ang Tailed Beast ni Naruto. Gamit ang telepathic force, naglink sina Naruto at Sasuke. Tinawag ni Naruto ang kanyang mga kasama na nagtipon sa kanyang tabi, lahat ay nagsusuot ng Tailed Beast Mode mantles habang pumapasok sila sa mga buntot ni Kurama. Gamit ang Rasengan na nilikha ni Naruto, inatake nila at sinira ang kalasag ni Obito, na nagpapahintulot kina Naruto at Sasuke na maghatid ng isang nakapipinsalang atake laban kay Obito, at pinipilit bunutin ang lahat ng chakra mula sa mga Tailed Beasts. Sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng mga allied shinobi forces, ang lahat ng mga selyadong Tailed Beasts ay kinuha mula sa katawan ni Obito, binabawasan ang 10 tails sa loob niya pabalik sa walang laman nitong shell. Habang sina Naruto at ang iba pang allied shinobi ay pumunta upang tulungan si Hashirama laban kay Madara,
Ipinaliwanag ni Yin Kurama kay Minato na nag-aalaga sa natalo na si Obito, na hindi siya nasa mortal na panganib mula sa pagkuha dahil ang demonyong rebulto ng Outer Path ay puno pa rin ng malaking halaga ng enerhiya sa buhay, ngunit ginawang hindi gumagalaw sa loob ng ilang sandali. Sina Naruto at Yang Kurama ay muling pumasok sa Tailed Beast mode upang sumali sa iba pang Tailed Beast sa pag-atake kay Madara, ngunit ang Uchiha ay nakaligtas sa kanilang mga pag-atake at umatras sa isang ligtas na distansya. Matapos niyang matanggap ang kanyang sariling Rinnegan mula sa isang puting Zetsu clone, mabilis na tinawag ni Madara ang demonyong rebulto ng Outer Path mula sa katawan ni Obito at ginamit ang Rinnegan upang itaboy ang mga Tailed Beasts. Habang ang mga Tailed Beasts ay natigilan, sinimulan ni Madara na ikadina ang mga ito at naghanda na alisin sina Yang Kurama at Gyuki mula sa kanilang Jinchuriki. Habang nabigo si Naruto na kanselahin ang Tailed Beast mode, nakipag-ugnayan si Yang Kurama kay Gaara upang ilipat ang kalahating yin nito mula kay Minato upang iligtas si Naruto, na hiniling sa kanya ang tulong bago ito makuha at masil sa loob ng estatwa kasama ang iba pang Tailed Beasts. Sa kasamaang palad, inilagay ni Black Zetsu ang sarili sa pagitan nina Naruto at Minato nang ilipat dito ang Yin Kurama na nagiging Jinchuriki nito sa proseso. Habang dumating si Madara, na ngayon ay ang Ten Tails Jinchuriki, tinangka ni Black Zetsu na bumalik kay Uchiha kasama ang kanyang kaliwang Rinnegan at Yin Kurama, para lamang mapangibabawan ni Obito si Black Zetsu at mapanatili ang kanilang pagsasama. Matapos magpasyang tulungan ang mga allied forces na pigilan si Madara, nagtrabaho si Obito kasama si Kakashi upang i-teleport si Naruto sa dimensyon ng Kamui at di nagtagal ay sumali sa kanya. Doon, ipinagpatuloy ni Obito ang paglipat ng Yin Kurama kay Naruto. Sa loob ng subconscious ni Naruto, habang nakikipag-usap siya sa espiritu ni Hagoromo, si Yin Kurama kasama ang mga bahagi ng chakra ng iba pang Tailed Beasts kabilang sina Gyuki at Shukaku, na ninakaw ni Obito kay Madara at eselyado din sa loob ni Naruto, ay nagpakita upang sumali sa pulong. Ipinahayag nila ang kanilang patuloy na tiwala sa Sage at ang kanilang paniniwala na si Naruto ang anak ng propesya. Nang maglaon, matapos bumalik si Naruto sa larangan ng digmaan, nagawa ni Madara na makuha muli ang kanyang dalawang mata. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang magsagawa ng Chibaku Tensei upang mag-set up para sa Infinite Tsukiyomi. Pagkatapos nito ay binigay ni Yin Kurama kay Naruto ang chakra para magamit niya ang Tailed Beast Ball Rasen Shuriken laban sa mga satellite ng Chibaku Tensei. Kaguya at Satsuki Strikes. Nang maglaon, ang mga ambisyon ni Madara ay napigilan ni Black Zetsu, na nagpakita ng kanyang sarili bilang ang pagkatawang tao ng kalooban ni Kaguya at Satsuki. Pagkatapos, ginamit nito ang katawan ni Madara bilang isang daluyan upang buhayin ang tunay nitong tagalikha. Matapos maipit ni Kaguya si Sasuke sa isang hiwalay na dimensyon, binigyan ni Yin Kurama si Naruto ng mas maraming chakra, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang napakalaking hukbo ng mga shadow clone. Ang Yin Kurama, kasama ang mga bahagi ng chakra ng mga kapatid nito, ay tumulong kay Naruto na lumikha ng isang pag-atake ng Rasen Shuriken na nagdulot ng malaking pinsala kay Kaguya. Matapos tumugon sa chakra, sina Yang Kurama at ang iba pang mga Tailed Beast sa loob ni Kaguya ay sinubukang tumakas ngunit nagdulot ito kay Kaguya na mag-morph sa isang anyong kuneho na may isang higanteng blob ng mga Tailed Beast. Matapos mahawakan si Kaguya ng mga selyo ni Naruto at Sasuke, sina Yang Kurama at ang iba pang mga Tailed Beast ay nakuha mula kay Kaguya habang siya ay tinatakan. Matapos makatakas, pinuri ni Son Goku ang mga pagsisikap ni Naruto, na nagdulot kay Yang Kurama na ngumiti. Pagkatapos ay tumakas ang mga Tailed Beast mula sa New Moon at sumali sa natitirang bahagi ng Team 7. Nang makatakas sila ni Naruto, siya at si Sasuke, na parehong nagulat sa katotohanang hindi sila makatakas sa dimensyon, na nagdulot kay Son Goku na sabihin na si Naruto ay medyo tanga pa rin, na nagpangiti kay Yang Kurama. Gayunpaman, si Hagoromo, na tumawag sa mga kaluluwa ng lahat ng naunang Kage, ay gumawa ng isang napakalaking pagtawag kasama ang mga muling isinilang na Hokage upang ibalik sa totoong mundo ang mga Tailed Beast, ang Team 7, at ang katawan ni Madara. Nang makabalik sa totoong mundo, si Naruto, na masaya na makita muli si Yang Kurama, ay tinanong ito kung na-miss siya nito, na nagdulot sa nahihiyang lubo na patawanan ang kanyang sinabi, na nagbigay aliw kay Son Goku.
Matapos bumalik ang mga nakaraang Kagi sa kabilang buhay, tinalakay ang mga plano para sa hinaharap, kung saan ipinahayag ng mga tailed beast ang kanilang kagalakan sa wakas ay maging malaya. Habang nagulat si Yang Kurama na marinig ang kahilingan ni Gyuki na bumalik kay Killer Bee, iginiit ni Hagoromo na bumalik ang lubo sa loob ni Naruto upang bantayan ang batang ninja, na naging isang mahalagang bahagi ng karanasan ng mga tailed beast. Habang tinanggap ni Yang Kurama ang kahilingan ni Hagoromo, ipinaalam ni Sasuke ang kanyang sariling mga intensyon. Aalisin ang maraming tao hanggat maaari na makakahadlang sa kanyang sariling mga plano na pamunuan ang mundo sa pamamagitan ng isang revolusyon upang alisin ang mga kasalukuyang sistema ng shinobi, kabilang ang pagpatay sa lahat ng mga Kagi at tailed beast na nasa daan ng kanyang sariling mga plano. Nang mabilis na mapasuko ni Sasuke ang mga tailed beast gamit ang kanyang Rinnegan at tinatakan ang mga ito gamit ang kanyang Chibaku Tensei, tiniyak ni Naruto kay Yang Kurama na ililigtas niya sila muli. Pagkaraan, sina Naruto at Sasuke ay sa wakas ay nagkaroon ng kanilang matagal ng inaasahang paghaharap, na nag-iwan sa parehong ninja na sugatan at pagod. Sinubukan ni Yin Kurama na tulungan si Naruto sa pamamagitan ng pag-iipon ng kaunting dagdag na chakra para sa kanya, ngunit nasipsip ito ni Sasuke. Habang naalala nito ang mga alaala ni Yang Kurama tungkol sa determinasyon ni Naruto na iligtas sina Sasuke at Kurama, pinuri ni Yin Kurama si Naruto sa paglaban sa Chidori ni Sasuke at nabanggit na ang paglilipat ng natitirang chakra nito ay magpapatulog sa sarili nito. Matapos ang labanan, kung saan ipinahayag ni Sasuke na si Naruto ang nagwagi, ang dalawa ay nagpalayas sa walang katapusang Tsukuyomi at pinalaya ni Sasuke ang mga tailed beast mula sa kanilang mga bilangguan. Pagkatapos ay babalik si Yang Kurama kay Naruto at sasama sa kalahating yin nito, sa wakas ay naibalik sa isang kumpletong estado.